Paano ho ba nagbibigay ang DAPCC ng dekalidad na kalabaw? Paano ba yung mga sistemang nakapaluburo yan? Yes sir. Mabilis Hero po na lang sir. po, Sir Joel, hero para mas maganda, para nagkakapilan tayo sa bahay mo. Yes, Kahiro. Maganda po itong ating programa, Kahiro, dahil hindi na po kailangang isa-isang pupunta sa opisina yung mga farmers para mag-request ng kalabaw. Basta po meron silang registered na farmers cooperative or associations, ay prioridad na po sila ng ating ahensya para bigyan ng gatasang kalabaw. At dito po sa ating programang ito ay magsasubmit lang po sila ng letter of intent para sa kagustuhang mabigyan ng gatasan na kalabaw. At pag sila po ay na-evaluate ang kanilang organization at kanilang members na ah, maaaring mabigyan ng kalabaw dahil sila ay may sapat na ah, lupain na paglalagyan ng pakain ng kalabaw at sila ay ready. Ang readiness naman po ay na-measure through training. So, meron po kaming mga kaukulang mga pagsasanay na ibibigay sa kanila para bago po nila makuha yung mga kalabaw ay marunong na sila doon sa paggagatasan. At sa ating pong programang ito ay hindi na po kailangan magbayad ng asosasyon sa Philippine Carabao Center. Ito po ay pamamahagi na po talaga para doon sa samahan para po may magamit sila para promote po ang ating dairy at livestock industry. So ang nasa kontrata na lamang po ay between na lang po ng asosasyon or kooperatiba at yung kanilang miyembro. So kapag ito po ay nanganak ng babae, ay yun lamang po ang kanilang share na ibibigay sa asosasyon at siya namang ibabahagi nila sa iba pang miyembro. Or kung wish po nila na sila din ulit ang mag-alaga at paramihin pa, po pwede naman po yun. Internal arrangement na lang po yun between the organization and the farmer. Ah, So, ayun sir, ang ating programa. Pag tanungin naman natin, pag lalaki po yung pinanganak, kanila na po yun, sa miyembro na po yun. So, ang usapan lang dito, mapalitan lang po yung original na dairy stock. Pag sinabi nating dairy stock, yun po yung mga babaeng kalabaw na may potential na gatasan. ano ho ba yung mga pinapamahaging tinatawag na dekalidad na lahi ng DAPCC? Ano ho yan? Mga river buffalo ba? Yung mga mura breed ba ang tinatawag? Anong klaseng dekalidad ho yan? Yes po, Kahiro. Dekalidad po siya dahil po ang atin pong native na kalabaw ay kaya lang mag-produce ng 1 to 2 liters per day. Hmm. Maski po pakainin mo ng feeds yan araw-araw or at libitum feeding or yung unlimited na pakain, ang potential lang po talaga niya ay 1 to 2 liters. Oh. Ito naman pong ating ipinamimigay ay crossbred na po ito. Ito po ay cross ng ating native at ng ating Bulgarian Mura Buffalo. So ito po ay mas resistant sa sakit. Subalit siya ay may mas mataas na potential sa gatasan. So itong mga klaseng kalabaw po na ito ay nag-average ng 3 to 8 liters per day ang milk production. So, mostly po, Kahiro, halimbawa nung pinamigay namin sa Burgos last time, 10 po yung kalabaw, 4 po dito ay buntis. So, Okay. ganun na po ang ginagawa natin sa ating programa. Kung Mga kaya tanong na namin, pumapasok, Sir Joel, ano ho? Ano daw ho makakakuha ng libreng dekalidad na similya ng kalabaw na ang mga magsasaka natin? Ito ba yung libre? yes sir, libre na po ito sa asosasyon, wala po silang kailangang bayaran. Ang kailangan lang po nilang ma-insure sa atin, Kahiro, ay pag ito ay nanganak, ay gatasan po nila yung original stock at pag ito po ay nanganak ng babae ay kanila po itong pag-uusapan ni asosasyon or ni kooperatiba kung ito po ba ay papamahagi sa ibang miyembro or kanila na rin pong aalagaan at paparamihin. Ang Oh. option po namin ito ay most of the time ay yung sinong nag-alaga, siya na rin ang nag-aalaga ulit ng mga sumusunod na anak. Kailangan lang Okay, po, eto, may mga tanong ho. Saan kami dapat lumapit para mag-apply sa mga programa ng DAPCC? Anong dapat ho nilang gawin sa mga nakikinig ko sa atin ngayon? yes sir, ang Philippine Carabao Center po sir ay meron po kaming 12 regional centers. Ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas. At sa Cagayan po, meron tayong Cagayan State University. Ito ay located po sa Tuguegarao City. Dito naman po sa Ilocos, andito po kami, Philippine Carabao Center at Mariano Marcos State University. Dito naman po sa siyudad ng Batak, sa Don Mariano Marcos State University naman po, kung kayo po ay nasa La Union or Um,
Pangasinan. Sila naman po ay located ngayon sa Bacnotan, La Union. So marami po ito Kahiro, pwede po naming i-share later on yung directory. Andun po yon hanggang Visayas at Mindanao ay meron po tayong Philippine Carabao Center. Kung hindi man po sila makapunta physically, may mga email address naman po ito na pwede natin pagsendan ng ating mga letter of intents para sa kagustuhan sa programang ito. Okay, dalawang magkasunod na tanong na pumasok, Sir Joel. Gaano kalaki daw ho yung diferensya doon sa gatas yun ng isang katutubong kalabaw at yung dekalidad na lahi mula po sa DIPCC? At yung isa pa, paano daw ho kikita naman yung ating mga magsasaka kung walang malapit na merkado para doon sa gatas? Sige, yung dalawang tanong na ho yan. Yes, Kahiro. Ating pong programa, Kahiro, ay halimbawa po, yung native natin ay times 2 or hanggang times 5 po ang milk production ng ating cross bred female buffalo. Meron Hmm. nga po tayong recorded dito sa Ilocos Norte, sa bandang Batok po ito. Ang production po ng kanyang crossbred ay umaabot ng 8 litro kada araw. Hmm. Ito naman po ay nabebenta niya ng 100 piso kada litro. So meron po siyang 800 pesos doon sa isang katasang kalabaw na iyon. So mantakin mo yon Cairo, kung ang average mo ay at least 5 liters per day, basta mapakain Maganda-ganda kita. tama. Hmm. Opo, malaki po ito Kahiro. So ang sinasabi ko nga is baka yung 10 kalabaw mo ay pwede kang kumita ng 5,000 kada araw. So mas Oh. malaki pa kitain ng farmer kaysa doon sa empleyado na namamasukan sa gobyerno or sa private sector. Okay, So, paano naman daw kikita yung magsasaka? Halimbawa, walang malapit na merkado. Meron nga silang 4 hanggang 8 litro pero walang malapit na merkado. Paano gagawin? yes sir, Kahiro, ito pong kagandahan sa programa ng Philippine Carabao Center. Value chain po ang approach natin, Ah, Kahiro. So sa value chain po na ito, kasama dito ang production ng gatas at ng bulo. At ini-ensure po natin na pag na-produce nila ay kokolektahin ang gatas at may bebenta sa tamang merkado. Meron naman po tayo Kahiro ng mga kooperatiba na nagproproseso ng mga gatas na ito. Ginagawang leche flan, ginagawang pastillas, ginagawang ice cream, yung mga flavored milk, pasteurized milk po natin. So, wag po silang mag-alala Kahiro, sa programa ni Philippine Carabao Center ay kami po mismo ang bumibili ng gatas dahil meron po tayong Sagip Saka Act. So sa sige, meron Gipsaka Act dalawang po tanong na ito, dito sa bibili Joel, natin directly sa farm. Paano gagawin kapag yung nagkasakit ho yung kalabaw? Ano daw ho ang gagawin pagka nagkasakit ho yung kalabaw na bigay po o pinalahi ng DIPCC? At sagot daw ho ba ng DIPCC ang pagkain ng kalabaw na ipinamamahagi nyo? Yan, dalawang tanong na yun. Yes po, Kahiro, pagdating po sa pagkain Kahiro ay bibigyan po natin sila ng planting materials, yung pong mga super nepier po Hmm. natin, mga sorghum, yung pong ating mga regular na pagkain na damo sa kalabaw. Hindi po namin sila bibigyan specifically ng ipapakain nila araw-araw, pero yun nga po, sila ay tuturuan nating magtanim at magparami na itong pakain na ito sa kanilang kalabaw. Pero pag sila po ay naggatas, meron po kaming programa na binibigyan namin sila ng lactating feeds para po maboost yung milk production. So libre po iyon. At kung sakali man po na may Paano kung sakit, magkakasakit daw? naglandi yung kalabaw, so ito po yung mga instances Kahiro na meron po tayong mga field technicians at doktor. So ito po Kahiro ay regularly pumupunta sa area, once a week po silang pumupunta. Pero kung emergency po Kahiro ay pumupunta po sila anytime. So sa bawat area po natin may project in charge po tayo na nakatutok na anytime na kailangan nila ay pupunta po yan, maski weekend, maski holiday. Okay, sige. May mga tanong pa rin no? Pwede ko po bang ibenta o katayin yung kalabaw na galing po sa Bull Entrustment o Dairy Program? Pwede ba yon? Pwede naman po yun Kahiro kung kanila na yung kalabaw. Di ba Kanila na. yung Paano mo ma-reach yung ownership? May mga requirement ba? Mahirap ba? madali lang naman po ito Cairo. Halimbawa po, nanganak ng babae yung kalabaw, yung original stock. Tapos yung original stock, yung kanyang anak ay nag-e-edad na ng 18 months at ito ay babae. Yun na po yung kapalit ng kanyang breeder stock. Pero dinidiscourage po namin na katayin kaagad kasi ang kalabaw po ay kayang maggatas niyan up to 20 years. Hanggang 20 years old po ang kalabaw, pwede mo pa rin katasin. Ganon. So,
Ganun po, Kairo. Medyo Pero maikli yung oras natin. Ito siguro last question ko na lang to sa inyo, sa Joel. Paano ho kung sakasakaling wag naman sana mangyari, mamatay daw ho yung kalabaw dahil po naman sa bagyo, kaya naman aksidente. Ako ba yung magbabayad sa DIPCC? Sa DIPCC? Paano ba yun? ay hindi po, Kahiro. Pag ganun po, mga fortuitous event po ang tawag natin dyan eh. So sa mga fortuitous event po, ito ay acts of God or acts of nature. Ito po ay hindi kailangan magbayad ng farmer kasi po ang ipinamimigay nating kalabaw, Kahiro, ay insured po ito sa PCIC, sa Philippine Crop Insurance Corporation. So pag namatay po ito ay may makukuhang kaukulan na tawag dito, yung pong insurance, yung Okay, ating okay. Sir ahensya. Joel, medyo kapos na tayo sa oras. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Balikan mo na rin yung gatas mo everyday. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ingat po kayo. Stay safe. Good morning. Thank you. Maraming salamat po. God Salamat sa Joel Cabading, Center Director, Philippine Kakabao Center ng Ilocos Region, Department of Agriculture. Thank you. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.